4 ways to know we are trusting God. Sabi po dyan, 4 na paraan daw po, o 4 na paraan kung paano tayo magtitiwala sa Diyos. Sabi dyan, parang nakakasiyaw siya. 4 ways to know we are trusting God. Sabi po dyan, 4 na paraan po kung ano yung bagay na pwede natin gawin para tayo magtiwala sa ating Panginoon. Kasi sa panahon po natin ngayon, kung titignan po natin, parang kamangha-mangha o parang kumbaga amazing. Kumbaga parang amazing yung gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Amen. Amen? Kaya tinatanong ko po kanina, sino po dito yung nagtitiwala sa Diyos? Sabi nyo nga po kanina, lahat kayo nagtaas ng kamay. Kasi bakit po? Kasi napaka-amazing yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. So kumbaga, parang kakaiba. Naniniwala po ba kayo? Kakaiba, kumbaga hindi mo maipaliwanag. Kaya nga sinabi, amazing eh. Amen? Kasi hindi mo paliwanag kung ano yung kakaiba na ginawa ng Diyos. Amen? Parang, di ba? Hindi mo paliwanag kasi isang tao na nilikha ng Diyos, na kinuha niya sa alikabok at hinulma niya sa kanyang katauhan. At ano po ginawa ng Diyos? Tayo biglang binigyan ng hininga para tayo ay magkaroon ng hininga. Hiningahan tayo ng ating Diyos, Ama, sa pamamagitan ng hinulma niyang putik. Tayo hinulma at hiningaan nito at tayo po ay nagkaroon ng hininga. So di ba napaka-amazing? Tama po? Kumbaga hindi mo paliwanag, isang alikabok ka lang at hinulma ka na doon sa isang putik na yon na hinulma ka ng Diyos, hiningahan ka lang ng Diyos, Ama, nagkaroon ka ng hininga at buhay, kapatid. Di ba napaka-amazing? Amen? Kung tinitan po natin, hindi natin talaga kumbaga kakaiba. Kumbaga hindi mo maipaliwanag. Tapos yung time na tayo nagkaroon ng hininga, eto na yung ating body, di ba? Nagkaroon ka ng mata. Yung mata na nakakakita. Amen? Meron kang ilong na nakakaamin ang bango-bango na naaamoy mo, lalo na pag masarap ang ulam. Gutom na sila. Diba? Ang nakaka-amazing. Meron tayong labi na nilikha ng Diyos na nakakapagsalita. Diba? Hindi mo maipaliwanag kasi kakaiba yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Lalo na po pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, kakaiba ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo maipapaliwanag. Amen? Bakit po? Kasi pag hindi mo mapaliwanag ay kakaiba na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi alam niyo po ang ibig sabihin po yun, may relasyon ka sa Diyos eh. Kaya hindi mo maintindihan, ano ba yung kakaiba? Yung parang, Lord, nakakamangha. Ginawa mo talaga ito sa buhay ko, Lord. Lord, ito ba yung ginawa mo, Lord, sa buhay ko? Nakakamangha. Amazing talaga, Lord, ang kapangyarihan mo. Hindi mo maipaliwanag, Lord, kung paano ito nangyari sa akin. Di ba may mga bagay na ganun tayong nangyayari sa ating buhay? Kumbaga, kaya nga po tayo nagtatawag ng testimony po, di ba? Minsan, pinapapatoo mo, testimony mo na napakabuti ng ating Diyos, makapangyarihan. Kasi hindi ko, katulad nga po, meron po doon na nag-testimony kanina sa mga tarim. Sabi niya, 2 days daw po siya sa hospital. Tama ba 2 days? 2 days daw po siya sa hospital. Na-hospital po siya, isang kapatiran po doon. Tapos po ang babayaran daw po niya is 10,130. Tama? Yung 130. So, syempre po, dahil siya'y nagtitiwala sa Diyos, siya'y talagang nagtitiwala o talagang sobra yung pananampalataya niya sa Lord. Alam niyo po, yung 10,130 na dapat nababayaran niya, alam niyo po kung ano pong himala na kakaiba na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yung 10,130, ang binayaran na lang po niya is 130. Amen. Di ba po? Nakakaiba. Amazing. Hindi natin maipaliwanag. Amen. Isipin niyo po, mula 10,130, ang ibinigay lang sa kanya ng hospital bill is 130. Amen. Yan po ang kabutihan na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Once na ikaw ay may relasyon sa Lord, yung tiwala na yun, makikita mo kamangha-mangha ang gagawin ng Diyos sa buhay. Amen? Yung sabi nga po, ang tao daw po kasi na walang ugnayan pagdating sa Diyos o yung taong isang walang relasyon pagdating sa Diyos, hindi niya nakikita yung kabutihan, hindi niya nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay sa araw-araw. Amen? Kapag ang isang tao daw po ay walang kaugnayan
kanyang buhay, sa kanyang pamumuhay sa araw-araw. But more po, di ba, yung sabi ko nga po, katulad kayo na nag-testimony, di ba, yung 10,130, dahil nagtitiwala siya, dahil may relasyon siya sa ating Panginoong Jesus, may ugnayan siya, o yung parang may igditan ba yun? Basta ganun, parang talagang nagtitiwala siya sa Lord. Bakit po? Dahil may relasyon sa Lord, kamangha-mangha yung ginawa ng Lord. 10,130, naging 130 na lang. So, ibig sabihin po pala, ang isang tao po pala, pag hindi niya nakikita ang kagandahan sa araw-araw na bagay na ginagawa ng Diyos sa kanya, ibig sabihin po niyan, wala siyang relasyon o ugnayan pagdating sa Lord. Tanungin mo yung katabi, may kaugnayan ka ba sa ating Panginoong Jesus? May kaugnayan ka ba sa ating Panginoon? Tanungin mo ulit, nakikita mo ba araw-araw yung kagandahan ng himala na ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba? Ano po sabi? Amen. Amen. Yan. So, ibig sabihin po niyan, ang isang tao daw kung walang ugnayan o walang relasyon sa Lord, hindi niya nakikita yung magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi wala siyang relasyon. Amen. Sabi nga po, when God is His Word in our heart, then it is the greatest possible experience we enjoy. Sabi nga po sa verse 41, sa awit 119 verse 41, sabi po dito, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo, ayon sa pangako Yahweh, iligtas mo ako. So, ibig sabihin, grabe yung pagtitiwala ni David dito. Sabi nga po, diba, sa akin ay ipadama. Naipadama ba sa inyo ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan? Naipadama ba ng ating Diyos yung kanyang dakilang pag-ibig? Amen. Kasi ito si King David, dinaramdaman niya yung dakilang pag-ibig ni Yahweh o yung dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Kaya ano po sabi ni King David dito? Sabi niya, ayon sa pangako mo, Yahweh, iligtas mo ako. So pag nararamdaman mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, so ibig sabihin niya, wala kang ibang sisibihin sa Lord, Lord, iligtas mo ako. Amen? Maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang pag-iligtas sa ating buhay? Amen. Kasi bakit po? Sabi po dito, isang bagay na natitiyak tayo ng mga anak ng Diyos, anumang nakuha at natanggap mo, iyon ay bigay ng Diyos sa iyo. Naniniwala po ba kayo? Ano daw po yung isang bagay na titiyak tayo na mga anak tayo ng Diyos na anumang nakuha mo sa buhay mo, anumang natanggap mo sa buhay mo, ibig sabihin niyang bigay ng Diyos yan sa buhay mo. Yung gumising ka lang kaninang umaga, may lakas ka, may panibagong hininga ka, ibig sabihin niyang binigay ng Diyos sa iyo yan. Amen? Amen? Napakasarap po kayo gumising ng isang umaga na ang luwag-luwag ng paghinga mo. Tama po? Kasi alam niyo po kung bakit sinasabi ko po, dapat araw-araw tayo nagpapasalamat sa Lord. Kasi ako po dumating po yung time na pagising ko ng umaga, halos hindi po ako makahinga. Tapos, alam niyo po yung parang dating ng pulikat dito sa likod ay papunta sa puso. Nang papunta na po sa puso yung pulikat na yon, halos di po ako makahinga. Halos parang akala ko mamamatay na ako. Pero sabi ko, tinawag ko, Lord, nagtitiwala ako si Lord. Ipinadama mo yung dakilang pag-ibig mo, Lord. Ililigtas mo ako. Alam niyo po, every time na sinasabi ko po yung kahit di ako makahinga, alam niyo po, instant, tinanggal po ng Lord. Nagkaroon po ako ng maluwag na hininga. Kaya every time na ikaw ay gumigising every morning, dapat ipagpasalamat mo sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Ano man nakuha mo, ano man natanggap mo, dapat ipagpasalamat mo sa Lord. Kasi yun ang bigay ng Diyos sa buhay mo. Yang hininga, yang lakas, bigay ng Diyos yan. Amen? Kaya kailangan ibigay natin yan at tayo po'y magpasalamat sa Lord. Kumbaga, kung tayo po ay nagpapasalamat sa, kumbaga example po, yung kaligtasan. Di ba ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos? Naniniwala po kayo? Ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ay bigay ng Diyos sa atin. Yan yung pinakamagandang regalo na nakuha po natin pagdating sa Lord. Yung habag. Kasi kung wala yung habag ng Diyos, wala yung regalo ng habag ng Diyos, wala tayo sa mundong ito. Amen? Tama po ba? Amen. Kasi yung habag ng Diyos, kailangan po yan eh.
yan yung magandang nakuha mo sa Diyos. Yung kaligtasan, yan yung magandang ibinigay ng Diyos sa buhay mo. Yan yung dapat na ipagpapasalamat mo araw-araw pagdating sa ating Panginoon Jesus. Yung kaligtasan. Kahit sabihin mo, bigyan ka pa ng maraming arabian, maraming lupa, o meron kang matinding mansyon. Pero alam niyo po, hindi yan kaya tapatan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Ayan. Sabi po ito, kapag nagligtas ka, meron kang kakaiba sa buhay mo. Kaya kailangan ka ng mga taong di kilala ang Diyos. So ano po ibig sabihin yan? Diba, kung tayo po, yun yung pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang kaligtasan. Tama po? So ibig sabihin, kapag naligtas ka, meron ka ng kakaiba sa buhay mo. Amen? So ibig sabihin, meron ng kakaiba sa buhay mo, kaya kailangan ka ng mga taong di nakakakilala sa Diyos. Kasi tayo po ay binigyan ng magandang regalo ng Diyos, walang iba kundi ang kaligtasan. So, ibig sabihin, kung tayo ay naligtas, so dapat kailangan tayo ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Bakit po? Kasi nagtitiwala tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, sabi po yan, I trust in your words. Ibig sabihin yan, tayo po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan tayo ng ibang mga tao na hindi nakakilala. So, ibig sabihin po niya, pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, meron ka ng confident dahil sa pangako ng ating Diyos. Amen? So, ibig sabihin po, di ba, kumbaga, meron ng kakaiba sa buhay mo eh. Niligtas ka na ng Diyos. So, ngayon, sa pagliligtas ng Diyos sa'yo, meron ka ng tiwala sa Diyos. So, sa pagtitiwala mo sa salita ng Diyos, meron ka ng confident para ipakilala sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ang salita ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi po dyan, four ways to know we are trusting God. So, yung 4 na paraan daw po ng ating pagtitiwala sa Lord. Sabi po sa number 1, the way we wait. Sabi po dyan, the way we wait, sabi po sa verse 43, tulungan mo ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So, ibig sabihin yan, sabi po doon, di ba sa number 1, the way we wait, paano ba natin hinihintay ang Diyos? Tatanungin ko po kayo, sa panahon po natin ngayon, paano po ba natin hinihintay ang Diyos? Sabi diyan, the way we wait. At sabi po sa 119 verse 43, tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So sabi kanina, meron tayong nakuha o ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang kaligtasan. Tama po? So ibig sabihin, pag meron ka ng kaligtasan, sabi nga po doon kanina, may kakaiba na sa buhay mo. So ibig sabihin, dahil may kakaiba na sa buhay mo, kailangan ka na ng mga tao na hindi nakakakilala sa Lord. So ibig sabihin po niyan, sabi nga po sa awit 119 verse 43, tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So ibig sabihin po niyan, kailangan ka ng mga tao. Habang hinihintay mo ang ating Panginoong Hesus, dapat inihahayag mo ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga, pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, may confident ka na i-share ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin yan, pag may confident ka na, ang sabi nga dyan, tulungan mo ihayag. So, ibig sabihin, tutulungan ka ng Diyos para ihayag yung katotohanan sa mga tao na hindi pa nakakilala pagdating sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, tiwala tayo sa kahatulan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga po, diba, paano ba hinihintay ang Lord? Tanong lang po, paano po ba natin hinihintay ang Lord? Sa kanyang muling pagbabalik, paano po ba natin hinihintay ang Diyos? Sabi po nga, diba, kung ang hinihintay natin ng Diyos sa kanyang pagbabalik, dapat meron tayong ginagawa. Amen? Sa paghihintay natin sa Panginoon, dapat nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. So ano po ba ibig sabihin? Paano po ba natin hinihintay ang Lord? Ano ba yung mga bagay na salita? O ano ba yung mga bagay na mumutawi sa ating labi? Ano ba yung habang naghihintay tayo sa Lord, ano ba yung mga salita na lumalabas sa ating labi?
Ano ba'y namumutawi sa ating labi sa oras na ito? Habang hinihintay mo ang Diyos, ano ba'y namumutawi sa ating labi? Ano ba'y lumalabas sa ating labi? Alam natin na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Amen. Hesus. Tama po? Amen. So, ibig sabihin po niyan, kailangan pag tayo daw po pala ay naghihintay sa Panginoon dahil nagtitiwala ka, dapat daw po pala, wala na tayong alinlangan. Amen. Kapag ikaw pala ay naghihintay sa Kanya, sabi nga po, wait, willing to wait po tayo sa Lord, di ba? Sa the way we wait, sabi nga po, di ba, tayo ay naghihintay. Pag naghihintay ka, so ibig sabihin, nagtitiwala ka, may trust ka sa salita ng Diyos. So dapat, hindi ka na naghihintay sa Diyos na may alinlangan ka pa. Hindi ka naghihintay sa Diyos na parang may takot ka pa. Tama po? Amen. Meron po bang naghihintay sa Lord na punong-puno ng takot? Wala po, di ba? So, ibig sabihin po niyan, pag ikaw pala ay naghihintay sa Diyos, dapat pala wala rin yung galit. Ouch na naman tayo dun. Sino maa-ouch? Ayaw ng ouch, aray. Parang aray, nako. Okay, sakit naman. Amen? Kasi tingnan niyo po, di ba? Walang naghihintay sa Diyos ng may takot. Walang naghihintay sa pagbabalik ng Diyos na may alinlangan. Walang naghihintay sa Diyos, lalong-lalo na ng may galit sa puso. Sabihin mo sa iyong katabi, ouch. Sino po dito yung may galit sa puso? Ouch lang talaga yung sinagot. Ouch. Sabi ko, sino dito ang may galit sa puso? Ouch! Ayaw na nilang magtaas, ayaw nilang makita ang kanilang kamay. Uulitin ko po, tanong ko po, sino po dito ang naghihintay sa Diyos ng may galit pa sa puso? Uy, aminin. Huwag nang i-deny. So, ibig sabihin, habang tayo naghihintay sa Lord, dapat wala na yung galit. Kasi mo sa katabi mo, dapat wala nang galit. Ano sabi? Happy lang? Happy lang. Correct, tama yun. Happy lang. Kasi habang naghihintay ka sa Lord, dapat happy ka lang. Hindi ka ending. Amen? Happy. Happy toothpaste. Diba kung ang toothpaste niya may happy. Kung yung mani niya may happy din eh. Tayo pa kaya na mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya ulit sabihin mo sa iyong katabi, habang tayo naghihintay sa Lord, wala ka nang dapat takot. Wala ka nang alinlangan. Kahit wala ka ng pambigas. Ano sagot? Sabi niyo yan na. Sabi nga ni sister, ika nga ni sister, happy lang. So every time na ikaw naghihintay sa Lord dahil tiwala ka sa salita ng Diyos, wala ka talaga na ibang gagawin, wala yung alinlangan, wala yung takot, wala yung galit. Pagkas ang ilalagay mo sa puso mo, happy lang. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, happy ka lang. So, ibig sabihin po niya, kapag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, habang ikaw inihintay mo ang pagbabalik ng Diyos, wala na yung alinlangan, wala na yung galit, kasi bakit po? Nagtitiwala ka na sa salita ng Diyos. Nakikita mo na yung, kumbaga nagtitiwala ka na sa ating Panginoong Hesus kasi nakikita mo yung buhay mo kung paano sasakupin ng ating Panginoong Hesus. Kung paano yung buhay mo sinasakop ng salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So, ibig sabihin po niyan, kailangan ka na magtiwala sa salita ng Diyos at kailangan ka ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos at may confident ka na isi-share ang salita ng Diyos nang walang alinlangan. Amen? Ibig sabihin, confident ka na ihahayag mo at makikilala mo sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Lord nang walang takot, nang walang galit. Bakit? Kasi nasasakop ka na ng salita ng Diyos. Amen? Sasakupin ka na ng salita ng Diyos. Kaya may confident ka na. Kaya happy ka na. Amen? Kasi ang salita
yung salita na binabasa natin, yung salita ng ating Diyos, yan po yung batayan ng ating buhay. Ito yung nagbibigay ng lakas, ito yung nagbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay. Kung wala ang salita ng Diyos, paano tayo lalakas? Kung wala ang salita ng Diyos, paano tayo bibigyan ng gabay sa ating buhay? Katulad nga po, di ba, kung may problema ka, sabi nga sa Mateo 11:28, sabi doon, ang lahat ng nahihirapan sa kanyang pasanin, sabi ng Diyos doon ay lumapit at pagagaanin niya ang kanyang pasanin. Pasanin ng kanyang krus. So, ibig sabihin, nasasakop tayo ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin niyan, ang salita ng Diyos, siya ang ating lakas, siya yung ating gabay. Amen? So, katulad po ni Noah, ito pong si Noah, ay siya po yung time na in-example ko po sa inyo, nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Si Noah po ay nasakop ng salita ng Diyos. Ito pong si Noah, sa isang maliit na pako, nakagawa siya ng napakalaking barko. Amen. Kung titignan po natin, di ba sabi sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng barko. So kung titignan po natin, bakit siya gagawa ng barko? Wala namang baha, wala namang bagyo. Pero alam niyo po, dahil nagtitiwala siya sa salita ng ating Diyos Ama, so ano ginawa po ni Noah? Gumawa po siya ng malaking barko. Ano po ang nangyari? Siya po ay nakapagligtas ng maraming tao. So, ibig sabihin kapatid, pag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, magagawa mo rin makapagligtas ng salita ng makagawa ka rin makapagligtas ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Kailangan mo lang mag-trust ka lang sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sino pa po? Si Joseph. Ito po si Joseph, sa kabila ng kanyang nangyari sa kanyang buhay, ibinenta siya ng kanyang kapatid, napahamak siya, nakulong siya, napagbintangan siya, na nirape niya yung asawa ng hari. So alam niyo po ba, dahil nagtitiwala si Joseph doon sa salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos ay patuloy nagbibigay ng lakas sa kanya at ng gabay. Ano po nangyari kay Joseph? Sa kabila ng lahat ng pangyayari niya sa buhay, alam niyo po ba itong si Joseph, naging tagapamahala po siya sa Ehipto, at lahat ng kayamanan ng Ehipto ay sa kanya ipinagkatiwala. Bakit? Nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Sino pa po? Itong si David. Itong si David po, isa po siyang ordinaryong parang taga-alaga lang ng pastol lang, nagpapastol lang siya sa mga tupa ng kanyang ama. Pero alam niyo po, dahil ito si David ay talagang nagtitiwala sa salita ng Diyos at nasasakupan siya ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, sa simpleng bato, alam niyo po ba yung istorya ni David? Sa simpleng bato na yon, yung bato na yon, sabi niya nga po doon kay Goliath, sa pangalan ni Yahweh, pupugutin ko ang ulo mo. Sa pangalan ni Yahweh, tatalunin kita. So ano po ibig sabihin yun? Sa isang maliit na pagtitiwala niya sa salita ng Diyos, yung parang grabe kasi yung faith Kaya sabi nga po, pag ikaw ay nagkaroon ng isang maliit na pananampalataya, na katulad daw po ng isang buto ng mustasa, grabe faith na po yun. Amen? So ito po si King David, ito po si David, sa simpleng ordinaryong bato, natalo niya si Goliath. At siya po ay naging hari ng Israel. So ano po ibig sabihin? Pag ikaw nagtitiwala sa salita ng Diyos, magagawa mo. Sabi nga, gagabayan ka at bibigyan ka lakas ng ating Lord. Nagtagumpay sila sa simpleng bagay na yon. Nagtagumpay sila sa simpleng bagay. Sa kabila ng pangyayari sa kanilang sa buhay nila, ang Diyos ang naging inspirasyon nila. So kapatid, pag ikaw ba ay may tagumpay sa buhay mo, sino ang naging inspirasyon mo? Ang Diyos ba o yung lakas na parang akala mo sa'yo nang galing? Diyos. Kasi sila, Joseph, si Noah, si David, nagtiwala sila sa ginawa ng Diyos sa kanila. Bakit po? Kasi naging inspirasyon nila walang iba kundi ang salita ng Diyos. Naging inspirasyon nila walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Kaya yung simpleng bagay sa maliit na pako, nakagawa ng malaking barko at maraming nailigtas ng tao. At ito po si David sa maliit na bato, ordinaryong bato, na siya itinama niya, binato niya kay Goliath, natalo niya. Ano po ba yung bato na yon? Yung bato na yon, kung yun po ba ibabato niya sa problema niyo, yung bato na yon ay yun po ang salita ng ating Panginoon.
maraming problema sa buhay, alam niyo po ang ipambato niyo lang, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Habang ikaw ay naghihintay sa ating Panginoong Hesus, ibato mo ng ibato ang salita ng Diyos sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ibato mo ng ibato yun. Kung ikaw ay may problema, ibato mo rin ang salita ng Diyos. Habang ikaw naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, huwag kang manghihinawa na magtiwala sa salita ng ating Panginoong Hesus. Magtiwala ka lang. Sige mo sa'yo kapatid, magtiwala ka lang kapatid. Sabi nga dyan, proper waiting bring greater capacity for service. Habang naghihintay ka sa Lord, lalo ka dapat naglilingkod sa Kanya. Amen? Sabi nga, habang tayo naghihintay sa Lord, dapat mas lalo tayo naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. So, ibig sabihin po niya, kapag nagtiwala ka sa salita ng Diyos, sabi nga, patuloy tayong sumisigla at patuloy tayong nagtitiwala sa Lord. Sabi nga po diyan, lalakas tayo. Kahit anong gawin mo, lalakas ka. Pag ikaw habang naghihintay sa Panginoon, ang salita ng Diyos ang pinangahawakan mo. Sabi nga, the way we wait, habang naghihintay ka at ang salita ng Diyos ang pinangahawakan mo, pinagkakatiwalaan mo, at ibinabato mo sa pamumuhay mo, ibinubukan ng iyong labi ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin niyan, sabi dyan, muli kang lalakas, muli kang sisigla, na ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, hindi manghihina. Diba ang isang agila, lagi po yan, lipad ang lipad sa himpapawid, hindi napapagod. Ganun ang gagawin ng Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Kailangan habang naghihintay ka, kailangan ang salita ng Diyos ay patuloy na sa puso natin. Pangalawa, sabi po dyan, the way we walk. Kung tayo po pala ay naghihintay, habang tayo naghihintay, ng una po, ang salita ng Diyos ang ating pangahawakan. Ngayon naman daw po, the way we walk. Paano daw po ba tayo lumalakad? Habang hinihintay natin ng Diyos, paano ba tayo lumalakad? Sabi nga po sa awit 119, verse 44 to 45, lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya, yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. So, ibig sabihin yan, tayo po ba habang naghihintay sa Lord, lumalakad pa ba tayo para sumunod sa ating Panginoong Hesus? Amen? Sabi nga, pag nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, willing to wait ka. Sabi dyan, the way we wait, lumalakad ka. Sabi dyan, the way we wait, naghihintay ka dahil pinangahawakan mo salita ng Diyos. So ngayon, lumalakad naman tayo sa salita ng Diyos. Ang tanong, sumusunod po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? So sabi nga po dyan, yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Kusa po ba tayong sumusunod? Parang amen. Parang amen. Parang pag tinatanong, tayo po ba? Lumalakad po ba tayo sa Panginoon? Sabi nga, habang naghihintay ka sa Lord, paano ba tayo lumalakad? Paano po ba tayo lumalakad? Sumusunod po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. Parang amen. Yan. Sabi doon, the way we walk, paano po ba tayo lumakad? So, pag tayo daw po pala habang tayo daw po pala ay naghihintay, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Sa paghihintay po natin ng mga nagmamahal sa Diyos, di ba po, ang mga nagmamahal sa Diyos ay hinihintay po talaga ang pagbabalik ng Diyos. So, ibig sabihin sa paghihintay ng mga nagmamahal sa Diyos, hindi nagsasayang ng oras na walang ginagawa sa Lord. Sino po dito yung mga nagmamahal sa Diyos? Parang, amen. Sabi niya, paano po ba tayo lumakad? Kung una, paano tayo naghihintay? Pangalawa, paano tayo, the way we
verse 45, sabi po, di ba, sa verse 45, ako na may mamumuhay ng payapa at malaya yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. So, ibig sabihin yan, namumuhay tayo ng payapa eh. So, ibig sabihin yan, lumalakad ka ng payapa na sumusunod sa salita ng ating Panginoong Jesus. Amen? Lahat ng bagay gagawin mo, lahat ng bagay ihahanda mo, lahat ng bagay susunod ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit po? Kasi sabi nga po, ang lahat daw pong nagmamahal sa Diyos, walang sinasayang na oras. Tama po? May sinasayang po ba kayong oras? Kasi sabi kanina, kailangan po tayo ng mga taong hindi pa nakakakilala. Amen. Ulitin ko po, tanong ko, sino po dito yung nagtitiwala sa salita ng Diyos? Sino po dito yung may confident na ipahayag ang salita ng Diyos? Ay, wala na. Sabi niyo po kanina, nagtitiwala po kayo. So, ibig sabihin, pag nagtitiwala kayo sa salita ng Diyos, may confident ka na kapatid na ipahayag ang salita ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin na yung malakad ka na, sa gumagawa ka na pagdating sa ating Panginoong Jesus, ang lahat daw po ng gagawin mo at lahat daw po ng paghahanda mo, lahat ng pagsusunod mo sa plano ng Diyos sa buhay mo, dapat sinusunod mo na yan, kapatid. Kailangan wait for God's plan. Tama po? Kasi dapat minamahal mo ang Diyos, nagmamahal ka sa Diyos, so ibig sabihin yan, wala kang sinasayang ng oras para hindi gumawa sa Lord. So ibig sabihin yan, habang ikaw ay may ginagawa sa Lord, naghihintay ka naman ng plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kumbaga parang ganito po yun eh, sa isang puzzle, jigsaw. Sa isang jigsaw puzzle po, di ba sinisikap natin po yun? Sino po dito yung bata po dati na talagang meron siyang jigsaw puzzle, di ba? Binubuo natin yan. Habang hindi natin binubuo yan, di ba? Hindi natin tinitigilan. Parang hindi po kayo naglaro ng jigsaw puzzle. Parang hindi po. Kumbaga, ito po yan. Sa isang jigsaw puzzle po, sinisikap natin mabuo yan. Amen? Sinisikap mo buuin yan. Kung saan ba yung itong ilalagay mo, saan ba yung lugar na to, ano bang part na to, ito yung gulong niya, ay ito yung tenga niya. Hinahanap natin. So, ibig sabihin, sinisikap natin mabuo yun. So, kapatid, ganun din ang Diyos sa buhay mo. Yung plano ng Diyos sa buhay mo, sinisikap ng Diyos na mabuo yun para sa'yo. Kung paano mo sinikap ang jigsaw puzzle na bubuuin mo yan, para mabuo mo yan. So, ganun din ang Diyos. Sinisikap ng Diyos na mabuo kung ano yung plano niya sa buhay mo. So, ibig sabihin niya, habang ikaw ay sumusunod sa paglakad sa Panginoon, habang ikaw ay lumalakad sa paggawa natin sa ating Panginoong Jesus, yun yung jigsaw puzzle. Yun yung puzzle ng buhay mo. Na every time na ikaw mag-share ng salita ng Diyos, o isang puzzle na yun. Habang ikaw pala ipinakikilala mo ang salita ng Diyos sa kapatid mo, may pangalawang puzzle ka na. Habang ikaw pala ay nag-share ng salita ng Diyos, kahit dyan sa lugar ng Kalasyang, sa plaza, dyan sa court, habang ginagawa mo rin, nabumuo ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Lumalakad ka na! Lumalakad ka na! Amen? Lumalakad ka na. Habang ganun pala yun, doon ko lang na-realize, sabi ganun. Ganun pala yun. Pag may ginagawa pala tayo sa Lord, pag tayo pala ay lumalakad sa paggawa sa Panginoon, kung tayo pala every time na maghakbang ng paa mo, kapatid, alam mo ba ang salita ng Diyos? Yung parang every time na pala pagpunta mo sa kapitbahay, uy, kumare, alam mo pala kumare, pag tayo pa rin nagtiwala sa ating Panginoong Isus, at yung salita niya, sabi niya, magtiwala tayo, lalakas pala tayo. Okay po yun. Nabubuo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hintayin mo. Kung ikaw, the way we wait, naghihintay ka at nagtiwala ka sa salita ng Diyos at ngayon naman lumalakad ka sa pagsunod
sa Lord, lumalakad ka sa paggawa sa Panginoon, anumang plano ng Diyos sa buhay mo, mabubuo at mabubuo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kung ang una, the way the witness, the way we wait. Pangalawa, the way we walk. Pangatlo naman, the way witness. Tayo po ay naging witness na ng ating Diyos. Sabi nga po sa awit 119 verse 46, ang maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin, hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Uulitin ko po. At maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Ano po unang-unang papasok po sa inyo dito? Sabi din, the way witness. Naging witness ka na ng Diyos. So, ibig sabihin yan, lumakad ka na sa pagsunod at sa pag-share ng salita ng Diyos. So, ngayon naman, witness ka na. So, ibig sabihin, dahil witness ka na, maging sa hari, sabi dyan, at maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin, hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Kahit pa si Mayor ng Kalasyaw, pag sinabi ng Diyos sa iyo, anak, pumunta ka ron, i-share mo ang salita ko, banggitin mo ang inuutos ko, alam niyo po, hindi ka dapat mahihiya kasi na-witness mo na ang salita ng Diyos eh. Kailangan mo nang gawin yun. Amen? Kahit pa sabihin mo si Presidente pa yan. Kapag sinabi sa'yo ng Diyos, ikaw anak, puntahan mo si Presidente, huwag kang mahihiya, banggitin mo ang salita ko dahil na-witness mo na ako eh. Na-witness na natin ang salita ng Diyos. Kaya dapat wala na tayong takot. Kasi na-witness mo na ang salita ng Diyos. Ano ba yung Tagalog? Witness. Nasaksihan. Nasaksihan. Kumbaga, nasaksihan mo na eh. Nabuhay ang salita ng Diyos. Nasaksihan mo na. Kaya kahit hari yan, kahit yan ay presidente yan, kahit mayor yan, pero kapag sinabi ni Yahweh sa'yo, o sinabi ni Jesus sa'yo, anak, banggitin mo ang utos ko kahit sa mga hari, kahit sa mayor, kahit sa presidente. Bakit? Nasaksihan mo na ang salita ng ating Panginoong Jesus. Huwag ka nang mahihiya. May tanong po ako. Sino po dito nahihiya pa po mag-share? Sino po dito yung parang nahihiya siya na ipakilala ang ating Panginoong Jesus? Wala po. Hindi po kayo nahihiya. Nag-share po kayo ng salita. Alam niyo po, once na tayo po ay naging witness na po ng Diyos, nasaksihan na po natin ang kapangyarihan ng Diyos, wala ka ng takot. Wala ka ng alinlangan. Amen? Hindi ka na takot. Sabi nga, may confident ka na ipahayag ang salita ng Diyos. Masarap po ipahayag ang salita ng Diyos. Ako po dati, share ko lang po. Ako po dati, hindi po ako marunong magbasa ng Biblia. Basta ang alam ko lang may Diyos. At ang kilala ko lang si Jesus. At ang alam ko lang dati, pag ako'y nagsisimba, ganun lang. Yun lang po ang alam ko. Sasaw-saw lang, tapos ganun-ganun lang. Yun lang po ang alam ko. Pero alam niyo po, yung time na ako po in-invite sa ganitong gawain, doon ko nakilala at doon ko nasaksihan yung tunay na pag ang salita pala ng Diyos ay ating pinanghawakan, ang salita ng Diyos pala ay ating pinagtiwalaan. So, ibig sabihin po lang yan, hindi na tayo natatakot. Amen. Tanungin ko po, sino po dito nagtatras sa salita ng Diyos? Wala. Sino po yung nagtitiwala sa salita ng Diyos? Kung kayo po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos, may confident na po kayo ipahayag ang salita ng ating Panginoon Diyos. Isa lang po yan eh. Subukan niyo sa kanyang anak. Ako pag ginawa ko po dati, sinubukan ko doon sa maliit na kapatid ko. 14 years old, nang ako po na-invite sa ganitong gawain. Kasi nang 13 years old pa lang po ako, ang ginagawa ko po yun, gusto ko lang yung merienda. Pero nung 14 years old po ako, doon ko nakita at
sopas at saka yung pansit lang. Pero hindi ko namamalayan, meron po palang idinidikta ang Lord sa isip ko na salita niya. So ano po nangyari? Nagkaroon po ako ng desire. Nagtiwala ako kasi na ang ginagawa ko po, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Ang 14 years old po ako yun. Naririnig ko po siya. Dumating po yung time sabi ko, gusto ko siya ipahayag. Hanggang sa dumating yung time na doon sa maliit kong kapatid, 5 years old, doon sa 5 years old kong kapatid, doon ko sinubukan. Unang-unang tatandaan ko pa nga po is John 3:16. Sabi ko, alam mo ba kapatid, kapag ikaw pala ay nagmahal sa Diyos, alam mo ba, grabe pala ang pag-ibig ng Diyos. Kasi yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa atin. Sabi ko, so ibig sabihin pala, lahat pala tayo mahal ng Diyos. Ganun po yung share ko eh. Wala akong pakialam kahit sabihin nila, ay hindi marunong. Wala akong pakialam na, ayun kung ano-ano yung mga sinasabi, minimekos-mekos na lang. I-mekos-mekos mo lang yan, sister. Pero alam niyo po, habang yan ginagawa mo, doon sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo, nasimulan mo na i-share ang salita ng Diyos, maniwala ka, yung takot mawawala. Ipakikilala mo ng totoo si Jesus. Ngayon, pag nasimulan mo yan, kahit kay mayor, kahit kay presidente, sabi nga dito, kahit sa mga maging hari, kahit sa mga hari, dapat i-share natin ang salita ng ating Panginoong Isus. Dapat meron ka ng confidence. Na-witness mo na eh. Nasaksihan mo na si Jesus. Nasaksihan mo na ang kapangyarihan ni Jesus. Amen? Kaya kailangan kahit si Mayor pa yan, pag sinabi sa'yo, anak, i-share mo at banggitin mo ang inuutos ko sa iyo. Wala ka ng alinlangan. Wala ka ng takot. Dahil pinangahawakan mo na ang salita ng Diyos. Sino po dito yung nagdi-desire na makapag-share siya ng salita ng Diyos? Alam niyo po, yung pag-invite niyo lang po, ay katulad po kay Sister Fanny po. Yan, katulad po niya na na-invite niya yung kanyang dalawang kaibigan, hindi alam ni Sister Fanny at di niya namamalayan, nakakapag-share na siya ng salita ng Diyos. Akala niya, tara sama ka sa akin, doon tayo. Siguro po, sister, meron kang binitawan na word sa kanila. Kaya mo sila naipasama dito. Sabi ko, sister, pastora, punta tayo sa church kasi for Sunday na yun eh, sabi ko. Punta tayo, yun yung sinabi ko. Tapos yung anak ko kanina sa, bukasan ko kanina, nung may sinasabi siyang tubig na, magdasal ka lang anak. Ipagdasal mo na sana magbago yung kasama mo sa bahay mo. So ano po ibig ko sabihin? Alam mo po, sisters, sa pag-invite mo sa iyong kaibigan, meron ka ng words na binanggit sa kanila na kung bakit nagustuhan nilang bumalik dito sa lugar na ito. So ganun din tayo. Huwag kayong matakot. Sa mahal mo sa buhay, sa anak mo, ipakilala mo kung ano yung nalalaman mong salita ng Diyos. Kasi si Daniel, ganyan eh. Si Daniel po, nang time na siya ikinulong sa kulungan ng po ng mga leon, alam niyo po ba, etong si Daniel, nagtiwala lang siya sa salita ng Diyos. Hindi nga po ba natin alam, baka maya doon sa mga leon na yun, sineshare ni Daniel. Kung bakit yung mga bibig ng leon ay nakatikom. Nagtiwala siya sa salita ng Diyos kung bakit itong mga leon na ito, kinulong si Daniel doon, pero yung mga leon nakaikom ang kanilang mga bibig. Siguro sinabi ni Daniel doon sa mga leon, kayong mga leon kayo, sa pangalan ng ating Panginoong Isus, hindi niyo ako kakainin. Diba? Kumbaga gumamit siya sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Sabi niya, kayong mga leon na kayo, hindi niyo ako kakagatin sapagkat sabi ni Yahweh, ang sino man tumatawag sa kanya, kailanman ay hindi nabibigo. So siguro sabi ng mga leon, oo nga no, salita ng Diyos, ipinahahayag niya. Siguro yung mga leon nakinig lang sa kanya. Kaya tingnan niyo po, ikinulong siya doon sa mga leon pero hindi po siya kinagat. Bakit po? Nagtitiwala siya sa salita ng ating Panginoon Jesus. Naging din po si Pablo. Ito po si Pablo, nagtiwala din po siya sa salita ng Diyos. Si
Pablo po kasi dati siya po yung kalaban ng mga Kristiyano. Amen? Kumbaga, tinalikuran ni Pablo ang pagiging pariseyo niya. Kumbaga, siya po yung dating laban po siya kay Jesus. Dati po siya po yung pumapatay ng mga taong naglilingkod sa Lord. Kaya alam niyo po, dahil nasakop ng salita ng Diyos sa kanyang salita, yung salita ng Diyos sumakop sa kanyang puso. Alam niyo po, etong dating si Pablo na mamamatay na naglilingkod sa Lord, ngayon naman, siya naman po ngayon ang naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Nagtiwala siya sa Lord. Inistanan niya, sabi niya, take a stand regardless of the cost. So, ibig sabihin niya, kailangan iniistanan mo lang ang salita ng Diyos. Dapat, sabi nga, may confident ka. Kapag ikaw inistanan mo ang salita ng Diyos, maniwala ka, kapatid. Sa bawat salita na binitawan mo dun sa tao na iyong ini-invite, maniwala ka, darating ang time sabihin sa'yo, sama ako dyan, ano bang meron dyan? Bakit binabalik-balikan mo ang Jesus Christ, our present help? Kamangha-mangha ang gagawin ng Diyos. Amen? Sino po ulit ang nagtitiwala sa salita ng Diyos? Lahat po tayo magtiwala. So, ang una, the way witness, sabi, the way we wait. Pangalawa, the way we walk. Pangatlo, ano po yung pangatlo? The way we witness. Ang pang-apat, last po, the way we worship. Kung una naghihintay ka sa Lord, pangalawa, lumalakad ka sa Lord, pangatlo, na-witness mo na ang Lord, ngayon pang-apat, dapat marunong na tayong mag-worship sa ating Panginoong Hesus. Awit 119 verse 4-7, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko pagkat aking iniibig. So, ulitin ko po, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Sabi po ulit dito, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. So, ibig sabihin yan, sa pagsunod pa lang natin sa Lord, nag-worship ka na, kapatid. Nagpupuri ka na sa ating Panginoong Hesus. Sabi, nalulugod akong labis. Sabi nga, habang ikaw ay nagsumasamba, nag-worship sa Lord, hindi masukat ang dala ko pagkat aking iniibig. So, ibig sabihin yan, habang ikaw nag-worship pala sa Lord, sumasamba sa Lord, hindi na masukat ang kagalakan. Amen? Sabi nga kanina sa awit, sabi nga tayo'y sumayaw, tayo'y umawit, di ba? Sabi sa kagalakan, sabi, muli mo kaming palakasin. Tama ba yun sa awit kanina? So, ibig sabihin niya, kapag nag-worship ka na sa Lord, so, ibig sabihin niya, labis-labis ang kagalakan na pinadala na sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Umaawit ka na sa Lord eh. Amen? Ang inaawit mo na sa Diyos ay makalangit na. Ang sino man tao na umiibig sa Diyos, ang inaawit na walang iba kundi ang awiting makalangit. Naalala ko nga po yung kapitbahay namin. Tuwing umaga, lagi po kami nagtatalo. Hindi nagtatalo sa salita. Nagtatalo kami sa patugtog. Kasi ako po, gigising po ng 4 or 5. Magpapatugtog na po kami ng makalangit na awitin. Siyempre po, mas maganda pagising mo sa umaga, awit ng Lord talaga ang maririnig mo. So ito na po, every time nang papatugtog ako, itong kapitbahay namin, sa likuran namin, doon sa gilid ng bahay namin, biglang tinapatan. Ang lakas, tinodo niya, at ang kinakanta, ang puso ko, nagurugo. Sabi ko, Lord, kagalakan eh. Pag nag-worship, punong-puno ng labis na kagalakan. Pero ito kapitbahay namin, laging nagdurugo ang puso tuwing umaga. Kaya sabi ko, Lord, dalangin ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, every time na ito'y Lord na maririnig niya ang awit, Lord, na pinapatugtog ko, Lord, dadaluyan mo ng labis na kagalakan yung kapitbahay namin, Lord. Kasi naaawa ako sa kapitbahay namin. Kasi lagi na lang nagdurugo yung puso niya. Mas maganda po kasi pag ikaw po ay naging witness na ng Lord, nakilala ka na ng Diyos, nakakilala ka na sa Lord, at ang salita ng Diyos ay pinangahawakan mo na, marunong na tayong umawit na makalangit pagdating sa Diyos. Kasi bakit po? Ang
ang pagsamba sa Diyos, ang pag-worship sa Lord, ito po ay nakakalakas ng pagsamba natin sa Diyos. Kumbaga, katulad po, diba, halimbawa, di ko po alam kung lagi nagdurugo yung puso ng kapitbahay namin. Kumbaga, siguro kung lagi nagdurugo ang puso niya, at kung siguro kung naririnig niya, yung laging awitin na sinasabi na ang galing-galing-galing ng Diyos, na tayo'y pinagaling ng Diyos, ang Diyos ay tagapagpala. Siguro yung mga awit na punong-puno ng kagalakan. So, ibig sabihin, lalakas to eh. Every time na ikaw nagpupuri sa Lord, every time na makalangit ang inaawit mo, lalakas ang pagsamba mo sa ating Panginoon Jesus. Sabi, I worship in the inside. I worship in the outside. Sa loob man, sa labas man, dapat nagpupuri ka sa ating Panginoon Jesus. Amen. Dapat ganun tayo, kapatid. Kung ang una, the way we wait. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pag sinabi worship, sumamba ka na ng todo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Pag sinabi na Diyos ang sambahin mo, mag-worship ka na! Mag-worship ka na! Sa labas na! Sa loob man! Alam mo po ang pag-worship, hindi lang po dito sa loob. Kahit ikaw ay nasa labas, kailangan marunong kang mag-worship. Bakit po? Para kung wala ka dito sa loob at meron ka sa labas at meron kang problema, worship lang. Kanta lang. Awit lang sa Lord. Samba lang sa Lord. Makikita mo. Amazing. Sa true worship, amazing ang gagawin namin. Naniniwala po kayo. Kaya nga po, diba, sabi ko sa inyo, every time na mag-worship sa church na ito, ibigay mo ng todo. Sumayaw ka, tumalon ka, sumigaw ka. Bakit? Every time na nag-worship ka, anumang merong karamdaman sa ating katawan, binabaklas yan. Anumang merong kaguluhan, binabaklas yan. Amen? Yan na nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon Jesus. Worship lang. Huwag natin nagdurugo ang puso. Kasi yung kapitbahay namin nagdurugo yatin. Sabi ko, bakit walang alam kung patutugin? Araw-araw, every morning, lagi nagdurugo ang puso. Sabi ko, siguro may problema. Kaya alam niyo, pag ginawa ko, binabatuhan po namin siya ng panalangin. Hanggang sa dumating ang time, eto na yung amazing. Eto na yung kakaiba. Eto na yung kahamang-hamangha. Pinatugtog ko ng aming kapitbahay about miracles of God. Hindi ko matandaan kung ano yung awit, pero ang laging binabang ito, miracles of God, miracles of God. Yung lagi lang sabi ko, Lord, may nag-miracle siguro sa buhay. Sabi ko, Lord, salamat, hindi na nagdurugo yung puso niya. Meron ng miracle na ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen?